Unang linggo pa lang ni Mark sa inuupahang apartment ay nakaranas na agad siya ng kakaiba. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing yun, kaya naisipan niyang magsara ng mga bintana para hindi pumasok ang tubig sa may bandang lamesa niya. Nandoon pa naman nakalapag ang ilan sa mga papeles niya sa trabaho. Ngunit bago pa niya maisara ang bintana ng kanyang silid, nakita niya ang mga taong tila nagkakasiyahan sa kabilang bahay na katabi ng apartment niya. Kinilabutan siya. Batid kasi niya na matagal nang abandonado ang bahay na yon. Kahit ang manager ng apartment na ito ay nagsabing ilang dekada na raw abandonado yon at wala na ring nagmamay-ari. Isa na lamang itong alaala sa nakaraan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Kaya naman ganoon na lang ang kilabot ni Mark nang makitang bukas ang ilaw sa bandang kusina nun at tila may mga taong nakaupo sa mesa at nagsasalo-salo. Hindi niya maaninag ang muka ng mga ito dahil sarado ang bintana doon. Pero kitang-kita niya sa refleksyon ng anino ng mga ito. Kahit kinikilabutan, hindi niya pinalagpas ang pagkakataong makuhanan yun. Agad niyang kinuha ang cellphone at kinuhanan ng isang video at 3 litrato ang naturang bahay. Sa paraang ito, makakasiguro siya na totoo ang nakikita niya at hindi yun guni-guni lang. Pagkatapos niya itong kuhanan, isa-isa rin niyang tinignan ang mga litrato sa gallery niya. Malinaw roon ang mga ebidensya, kabilang na ang video. Doon lang niya isinara ang bintana niya at nagbalik sa kama niya. Naupo siya sa gilid nun at pabalik-balik na pinagmasdan ng mga litrato, pati na rin ang video. Sinigurado niya na hindi mawawala yun o walang magbabago doon. Bukas na bukas, ipapakita niya ito sa manager ng apartment. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi, ay malakas pa rin ang ulan. Kitang-kita pa rin niya ang mga taong nagkakasiyahan sa abandonadong bahay. Sa labis na takot ay nagbalot siya ng kumot at mariing nakiramdam sa paligid. Bahagyaring nakabaluktot ang mga paa niya dahil baka kung ano ang bumalot doon kapag masyado siyang nagkampante. Napadasal na lamang ng paulit-ulit si Mark habang pilit na nag-iisip ng masasayang bagay na nangyari sa kanya nitong mga huling buwan para labanan ng gumagapang na takot sa kanyang katawan. Sa tansya niya, mga 10 oras na ng gabi huminto ang ulan. Hindi na nga lang niya namalayan ng eksaktong oras dahil nakatulog na siya. At paggising niya, tirik na ang araw, kaya maalinsangan na naman sa pakiramdam. Tag-init pa naman sa mga panahong yun at nagkataon lang na nagpalabas ng kaunting ulan ng langit kagabi. Nabanggit na rin sa balita noong mga nakaraang araw na magkakaroon ng mga kaunting pag-ulan sa susunod pang mga araw. Ngunit hindi nangangahulugan yun na tapos na ang tag-init. Pagkatapos ni Mark sa trabaho ng hapong yun, sa bahay ni Aling Mirna siya dumiretso. Ito ang babaeng nagmamanage sa apartment na inuupahan niya. Aling Mirna, di ba po matagal nang abandonado yung bahay Kastila doon sa tabi natin? Panimula niya rito saka siya naupo sa silyang inalok nito sa kanya. Oo, ilang dekada na. Bakit? Anang Ali habang naghahanda sa kanilang merienda. Kasi po, may nakita ako kagabi. Ano namang nakita mo? May nakita po kong tao. Hindi lang po isa. Marami sila. Parang isang pamilya.
Doon napalingon sa kanya ang matanda at napahinto sa niluluto nitong banana Q. Ano ka mo? Saan mo sila nakita? Doon po mismo sa loob ng bahay na yon. Pagkadungaw ko po sa bintana ng kwarto ko, nakita ko mismo doon sa bintana nila. Nakabukas pa nga yung ilaw tapos nakaupo silang lahat sa lamesa. Parang kumakain yata. Ano? Sigurado ka ba dyan? Napalapit na ang matanda sa kanya. Nakunan ko nga po eh. Heto po oh. Doon pa lang niya dinukot ang cellphone at hinanap ang mga litrato sa gallery niya. Ngunit laking gulat niya dahil iba na ang nakita niya roon. Hindi na nakasindi ang ilaw sa loob ng bintana at wala na rin ang mga taong nakita niya. Pati ang video na kinunan niya ay naging ganoon din. Hindi na makikitang nakasindi ang ilaw doon. Wala na rin ang mga taong nagkakasiyahan. Imposible, anas niya. Saka pinakita sa matanda ang mga yon. Sigurado po ako, Aling Susan. May tao talaga dyan kagabi. Eto nga oh, kinunan ko nga ng picture eh. Tapos ilang beses ko rin itong chinek kagabi para makasigurado akong hindi siya mawawala. Hindi naman talaga nawala. Sigurado ka ba dyan? Bakas na ang labis na pagtataka at paggalito ng anyo ng matanda. Kaninang umaga na-check mo ba ulit? Kaninang umaga po, wala na akong nakitang tao. Saka hindi ko rin chinek itong mga pictures kasi nga natatakot pa rin ako. Pagkarating ko naman doon sa trabaho, medyo marami namang pinagawa ang boss ko kaya hindi ko na rin nilingon ito. Ngayon lang talaga, pero promise, hindi po ito ganito kagabi. Iba po itong mga picture. Pagpupumilit niya. Nakakatakot naman. May multo pala dyan. Anang matanda na sobrang nagtataka din. Bakit po? Hindi nyo ba alam na may nagpapakita doon? Alam mo iho, matagal na ako sa lugar na ito. Bata pa lang din ako nakatayo na yung bahay na yan dyan. Matagal nang abandonado yan. Panahon pa yan ng mga lola ko. Pero maniwala ka sa akin, sa buong buhay ko, wala akong nakita, narinig o naengkwentrong multo dyan. Tahimik ang bahay na yan. Dati nga pumapasok pa kami dyan nung wala pang masyadong damo sa gate. Pero wala naman kaming nakitang kakaiba sa loob. Wala ring nangyari sa amin. At noon ngang magdalaga ako, sinubukan naming pasukin ulit yan ng mga barkada ko pero wala ring nangyaring kakaiba. At kahit nga yung natitira kong lola noon bago siya mamatay, kahit mas nauna siyang nabuhay dito at naabutan ng bahay na yan, wala naman daw siyang alam na kwentong kababalaghan tungkol dyan. Kaya alam ko sa sarili ko na walang multo dyan. Sa tingin mo ba, pauupahan ko ang apartment na yon kung alam kong may nagpapakita sa katabing bahay nun? Labis na kinilabutan si Mark sa nangyari. Ganoon po ba? Ibig sabihin, ako pa lang ang nakakita ng ganoon doon? Marahil nga. Alam mo kasi, sa dami na rin ng mga tumira sa apartment na yan, wala pang nagsabi sa akin kahit isa na may nagpakita raw sa kanila. Tahimik talaga ang bahay na yan. Doon napaisip si Mark. Hindi po kaya dahil lang ito sa third eye ko? Ang matanda naman ang nagulat sa sinabi niya. May third eye ka? Opo. Naaksidente po kasi ako noon. At mula nang magising ako, nakakakita na ako ng mga ganun. Yun naman pala eh. Hindi ka na dapat nagtataka kung bakit ikaw lang ang may nakikita dyan. Hindi rin po eh. Kadalasan kasi kapag may multo sa isang lugar, makikita ko agad siya sa unang tapak ko pa lang doon. Pero sa bahay kasi na yun, wala naman akong nakita roon noong una. Isang linggo na ako dyan na walang nakikita o nararamdaman.
Kagabi lang po talaga. Imposible namang na-delay ang third eye ko. Dahil base sa mga naunang karanasan ko, agad kong nakikitang may multo sa bawat paligid na napupuntahan ko. Kahit hindi ko sila gustuhing makita. At kahit ayaw nilang magpakita, nakikita ko pa rin sila. Pero sa bahay na yon, kagabi lang ako may nakita doon. Yun po ang pinagtataka ko. Napahagod sa dibdib ang matanda. Nako, mas mabuti siguro kung sa mga eksperto ka humingi ng tulong, iho. Kung ako kasi ang tatanungin, wala talaga kaming naranasan o nakitang kakaiba dyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo. Pero sa tingin ko, mga eksperto lang ang makakasagot dyan. Napatango na lang si Mark. Siguro nga po. Maraming salamat pa rin po, Aling Mirna. Lumipas ang ilang mga araw, naging tahimik ang buhay ni Mark. Lagi siyang nakabantay sa kanyang paligid, lalo na sa abandonadong bahay. Hinihintay niyang may magpakita muli sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, nanatiling tahimik at payapa ang paligid niya. Sinubukan niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang third eye, ngunit wala na talaga siyang nakikita o nararamdamang kahit ano sa bahay na yun. Dito tuloy siya napaisip. Hindi kaya guni-guni lang talaga niya ito? Lalo na't naninibago pa siya sa buhay dito sa probinsya, lalo't laking Maynila siya. Madalas na rin siyang makapasyal noon sa iba't ibang probinsya, pero kadalasan ay mga outing at bakasyon lang. Ngayon lang talaga niya naranasan manirahan dito dahil malapit din dito ang kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuhan. Siguro nga, talagang epekto lang yun ng paninibago niya sa tahimik at payapang pamumuhay dito sa probinsya. Handa na sanang kalimutan ni Mark ang lahat. Ngunit isang gabi, muling bumuhos ang malakas na ulan. Nahinto siya sa niluluto at agad umakyat sa kwarto para muling isara ang mga bintana. Ngunit pagkarating niya roon, bumungad agad sa kanya ang nakasinding ilaw sa abandonadong bahay. Nakita niyang muli ang mga taong tila nagkakasiyahan doon. Lahat ng takot na bumalot sa kanya noon ay nagbalik. Bago pa siya makagawa ng aksyon sa kinatatayuan niya, bigla na lang nabasag ang bintana ng abandonadong bahay na yon. Sa sobrang pagkagimbal ay napatakbo na lang pababa si Mark at hindi na nakita kung sino ang lumabas sa nabasag na bintana. Hindi yon gaya ng inaasahan niya. Agad din namang tumila ang ulan. Hindi na yon nagtagal ng isang oras gaya ng dati. Pag-akyat niyang muli sa itaas, nakita niya sa kanyang bintana na patay na ang ilaw at wala na ring katao-tao doon. Ngunit ang pinagtataka niya ay nanatili pa ring basag ang bintana. Ibig sabihin ba nito'y totoo ang nakita niya at hindi produkto ng guni-guni? Hindi nakatulog si Mark ng gabing yun sa kaiisip kung ano ba ang mayroon sa bahay na yun. Dahil sa mga nangyari kanina, isa lang ang pumasok sa isip niya. Nagpapakita lang ang misteryosong mga tao doon tuwing umuulan. Kanina kasi pagkababa niya, sinubukan niya muling tignan ang mga litrato at video na kinuha niya noong nakaraang mga araw. At laking gulat niya dahil nandoon muli yun. Ngunit nang silipin niya muli ang mga ito kung kailan wala na ang ulan, nakita niyang nag-iba na naman ito, kung saan wala na naman ang mga tao at ilaw sa bintana ng bahay na yon. Doon niya napagtanto na lumalabas lang ang kababalaghan sa bahay na yon tuwing may ulan. Ngunit dahil umaga na rin naman ng araw na yon, hindi na niya hinintay pang umulan para lang makita muli kung ano talaga ang gumagambala sa kanya doon. Sinamantala niya ang liwanag ng araw. Walang pag-aalinlangang pumasok siya sa bahay at naghanap ng daan papasok doon.
Sa sobrang luma na ng bahay, para siyang lumusob sa baha dahil sa taas ng mga damo. Nang tuluyan ng makapasok sa loob, wala siyang ibang nakita roon kundi ang makakapal na sapot sa paligid. Mga sira-sirang bahagi ng pader at mga gamit na binalutan na rin ng matinding alikabok. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo nang bigla siyang makarinig ng tila nilalang na humihinga ng malalim. Paglingon niya sa bandang kisame, bumungad sa kanya ang itim na nilalang na nakadikit doon at unti-unting bumaba sa sahig nang magtagpo ang mga mata nila. Pagkatitig na pagkatitig sa kanya ng nilalang, mabilis na dumilim ang paligid at nagsimula na ring kumulimlim sa labas. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Mark. Sino ka? Huwag kang lalapit. Pagmamakaawa niya sa nilalang. Patuloy lang na lumapit sa kanya ang itim na nilalang, habang blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ito nakangiti ngunit hindi rin galit. Pero kahit ano pa man ang itsura nito, nakakatakot pa rin ito sa kanyang paningin. Ilang sandali pa, bigla na lang lumakas ang ulan. Dinig niya yun hanggang sa loob. Habang papalapit ng papalapit sa kanya ang nilalang, unti-unti namang nakakapasok sa loob ang bahana nilikha ng ulan. Sa sobrang takot ay napako na lang ang mga paa ni Mark sa kinatatayuan. Hindi na niya nagawang sumigaw o tumakbo dahil batig niyang wala na rin namang magagawa yun. Nang tuluyang makalapit ang nilalang doon, nagsimulang magwala ang mga tubig na nakapasok sa bahay. Sa loob lang ng ilang segundo, lumaki ng lumaki ang tubig hanggang sa lalo pa nitong wasaki ng paligid. Doon na hindi napigilan ni Mark na sumigaw. Ngunit huli na rin dahil bago pa niya magawang tumakbo, nalunod na siya sa itim na tubig na patuloy na nagwawala sa paligid. Habang ang nilalang naman ay nagtago sa ilalim ng tubig at masaya siyang pinagmamasdan habang nalulunod siya. Kalahating oras ang tinagal bago huminto ang ulan at humupa ang itim na tubig sa loob ng abandonadong bahay. Nang tuluyan itong mawala, kasamang nawala ang katawan ni Mark. At wala nang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Huli na bago nalaman ni Mark na ang nilalang na yon ay galing mismo sa huling outing na pinuntahan niya noon sa ibang lugar. Dahil sa pagligo niya malapit sa kuweba, hindi niya namalayang meron siyang nagambalang isang maligno. Ang malignong ito ay may kakaibang kapangyarihan na kayang linlangin ang isip ng tao. Nalinlang siya nito sa pag-aakalang mga multo lang ang nagpapakita sa bahay na yon. Nalinlang din siya nito sa mga ulan na nagdaan nitong mga nakaraang araw. Hindi niya alam lahat ng mga ito ay kagagawan ng malignong yon para ibaling sa ibang bagay ang isip niya. At tuluyan niyang makalimutan ang nakita niya sa kuwebang yon habang naliligo siya roon. At ngayong nakuha na siya ng malignong nagkagusto sa kanya, hindi na alam ng maiiwang pamilya ni Mark kung saang lupalop ng mundo siya hahanapin.